Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Actually, itong bagay na ito, exciting ba ito o medyo maiinis ka? Kasi muli pong magbabalik ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol po dito sa maanumalyang flood control projects. At mukha marire-elect o iboboto ng mga senador si Senator Panfilo Lacson bilang nagbabalik na chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ang pinakamataas na komite diyan po sa Senado. Kasi kung inyong matatandaan, nag-resign yan, di ba? Si Lacson dahil sa mga issue, no, parang out of delicadeza, o sige, ini-issue nyo ako dyan sa mga insertions na yan, o mag-resign ako dyan. Ang problema, walang gustong tumanggap sa posisyon na yan. Currently, ang vice chairperson ang nag-take over, si Senator Erwin Tulfo. Siya ang nag-take over niyan, pero mukhang magbabalik po si Ping Lacson. And by November 14, magsasagawa po ulit ng investigasyon itong Blue Ribbon Committee patungkol dito sa flood control scam. Ano sa tingin ninyo? Agree ba kayo dyan? Na mag-imbestiga ulit sila o itigil na yan at hayaan na lang ang ICC? Pero, mamaya ko sasagutin yung take ko dyan. Hindi, ngayon na. Ayaw ko na magkaroon ng investigasyon dyan sa Senado. Diba? Kasi nagiging grandstanding yung investigasyon dyan eh. At may mga sumusulpot, may mga nawawala. Halimbawa si Gutesa, o nung si Marcoleta, pagkakataon na sige, pinasok si Gutesa, and then, nung pinatawag na sa DOJ para i-verify yung kanyang affidavit, hindi na nagpakita, and until now, hindi na mahagilap. So, nagiging grandstanding yan, may mga revelasyon, sisirain yung reputasyon ng isang tao, and then, pag papatunayan mo na, o hihilingin mo na dun sa tao na yan na patunayan yung aligasyon na yan, magtatago, di ba? Parang pangit naman yan. So hayaan natin yan sa ICC. Ba't ICC? International Criminal Court. ICI. Hayaan natin yan sa Independent Commission for Infrastructure. Total, umuusad naman yan. Mabilis naman yung pag-usad yan. So kung ako lang ang masusunod, ayaw ko na mag-proceed yung investigasyon dyan sa Senado. But wala tayong magagawa dyan kasi discretion ng Senado yan. In aid of legislation, no? Kapangyarihan nila yan na magsagawa ng investigasyon. So ito na. Assuming magre-resume na yung investigasyon na yan dyan sa Senado, may mga pasabog. May mga pasabog daw po si Panfilo Lacson, si Senator Panfilo Lacson. Malalaking tao daw yan, ha? Sino? Ibubulgar niya raw yan sa hearing kasi meron silang napakatibay na witness. Sino kaya ito? May hula na ba kayo kung sino ito? Matibay na witness na alam niya yung mga nangyayari. At magsasalita ito. For sure, nakausap na po nila yan. Nakausap na ni Lacson yan. Nagkaroon na ng briefing yan. Itong witness na yan, he or she, babae ba yan o lalaki, alam niya yung mga nangyayari. So, if ma-convince itong witness na to na umupo dyan sa Blue Ribbon Committee investigation sa November 14, yari, malalaking tao daw po ang papangalanan. Kaso minsan, kinakabahan na tayo, no? Pag malalaking tao, sino yung malalaking tao na yan? Kasi, baka mangyari kay Gutesa na naman yan eh. Hala, name all. Mangyari sa mga Diskaya. Sige, pangalanan mo na lahat, pero wala kang proof. Yun ang problema dyan. Kaya medyo kinakabahan, hindi naman kinakabahan, kasi wala naman akong pakialam dyan, di ba? Kahit sino naman mabulgar dyan. I mean, nadadala ka na. Di ba? Nadadala ka na. Kasi mamaya, Gutesa style na naman yan. Kung sino man itong sinasabi ni Lacson, but, we have this higher trust to Lacson as compared to Marcoleta kasi si Marcoleta, alam mo naman yan ka-coffee, kanino yung padrino niyan, no? Mga Duterte yan, no? So, itong si Lacson, feeling ko naman, magkakaroon ng vetting process yan. Kumbaga, bago niya isalang sa witness seat dyan sa Senado, kung sino man yung nakausap niya, na-vet niya na yan. Yung probability ba na, mukhang nagsasabi ito ng totoo. Yan kasi yung kulang doon kay Gutesa. Yung ginawa ni Marcoleta, parang, biglaan pa, di ba, nakadampot lang, sige, tinawagan siya ni Mike Defensor, pareho, sige, magkita tayo, may papakilala ko sa'yo. Di ba? Tapos, sinalang mo na agad kahapon, without even informing the then chairperson of Senate Blue Ribbon Committee, si Lacson, wala siyang kalam-alam. Di ba, out of courtesy sana yun out of respect Sana sinabi niya man lang kay Lacson Chair, may papasok akong witness. Ang problema, hindi Ang ginawa ni Marcoleta, surprise, ongoing na yung hearing, nagsabi siya, may tumawag sa kanya, etc. May kinausap sa kanya, ito nga witness daw, testigo, kesyo ganyan, nag-deliver daw ng salapi sa sino-sinong tao.
Baka kasi mangyari yan. Pero mataas ang ating ang pag-asa na hindi mangyayari yan under the leadership of Lacson. Kasi may vetting process naman na naganap dyan. Kumbaga nasuri muna, na-verify muna itong tao na yan. Base dito sa sinasabi ni Lacson, matibay yung kanyang ebidensya. Papakita ko sa inyo. Itong tao na yan, matibay yung kanyang ebidensya. At yun nga, lalawak nga yung yung mga taong maiimbestigahan dito. Wait lang, hanapin ko. Ito, nasa Philippine Star ito, headline ito kanina eh. For sure, may mga senador na madadagdag dyan sa listahan na yan. Si Presidente Marcos, madadagdag dyan? I don't think so. Kasi ang Presidente mismo very confident na hindi aabot sa pintuan ng Malacanang yan. Dahil alam na alam nila wala silang ganyang projects, no? Anyway, sige. Ito, nasa Philippine Star headline ito. Hindi bang pahayagan? Nakita ko rin ito sa Inquirer, no? Senate Blue Ribbon panel to cast wider net. Ibig sabihin, yung aming investigasyon ilalawak. Lalawak po ang kanilang investigasyon dito. The public may expect a wider corruption probe that will implicate bigger names. Yan quote and quote, bigger names. Sana wag lang mangyari kay Gutesa ito, no? Gutesa style, no? When the Senate Blue Ribbon Committee resumes its investigation next month into alleged flood control project anomalies, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson said yesterday. Kasi pag nag-resume na ang Senado, siyempre magbobotohan ulit yan. Iboboto na nila ang kung sino yung magiging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. And nag-express naman ng intent itong si Lacson na once na ako ay mahalal, I will accept that. Diba? Tatanggapin ko yan. Hindi ako magbe-beg off dyan o hindi ako mag-iinarte dyan, tatanggapin ko yan. So, most likely, siya naman talaga. Kasi unang-una, wala kang gusto tumanggap. Actually, mahirap kasi ang Senate Blue Ribbon Committee. Remember, pinakamabigat na committee yan. Pinakamakapangyarihan actually, no, na committee dyan sa Senado. Kaya dapat ang tatayo dyan, hindi basta-basta nabubudol, hindi basta-basta nasusuhulan para paboran na kung sino man. And I think si Lacson naman, may reputasyon naman yan kahit papaano, no? Na kumbaga siya yung perfect na senator dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Lacson declined to provide details as to identify the very important witness. Yan tinatawag nila, no? Itong very important witness na to, whom he previously said would be invited to the next Blue Ribbon hearing. Tinan mo ha, para balanse lang tayo. Wala pa man yung hearing, andyan na yung intriga. Nagigets nyo yung punto ko, nagiging grandstanding kasi ito. Siyempre kami content creator, pagre-react kami. Trabaho din namin yan eh. Diba? Para i-inform din yung taong bayan, ito yung nangyayari. Ang problema, by nature, ang ating mga politiko mahilig sa intriga. Though hindi natin silang masisisi dahil ang media makukulit din naman. Itong si Lacson sa kanyang interview, kakalkalin ng media ang isang resource person, let's say si Lacson, o kung sino mang senador yan, o kung sino mang congressman yan, pipigain yan hanggang makakuha ng laman. Makakuha ng gist doon sa interview. So, ang pinupunto ko, wala pa man yung November 14 na hearing, andyan na yung intriga. Diba, may pa-teaser na o may witness kami, malaking witness kami na magte-tell all at magpapangalan ng malalaking tao, mga big names, etc. etc. Wala pa man yung hearing, andyan na. Marami ng mga speculations, marami ng mga interpretations, etc. By nature kasi, that is politics. Kaya stressful ang politics. Nung isang araw, magkausap kami ni may kausap akong kaibigan, vlogger din, no? Maraming followers itong tao na to. Di ko napapangalanan, no? Ang sabi niyan, toxic ng politics sa Pilipinas. Diba? Napaka-toxic eh. May iba rin akong kaibigan, no? Yan din ang kanyang comment. Toxic ang politics eh. Kung pwede ba mag-veer away kayo, layuan nyo na yung politics, layasan mo yung politics, no? Balik ka sa dati o pag-usapan nyo yung ibang bagay, etc. Pero actually, sa totoo lang, mahirap din naman kasi iwanan yung politics. Alam mo kung bakit? Kung ang landscape, ang social media landscape, dominated yan ng mga Duterte-allied content creator, ano na lang yung malalaman ng taong bayan? Puro Duterte na lang. Parang iniwanan mo naman si PBBM yan, iniwanan mo naman yung administrasyon yan, di ba? Paano i-counterbalance yun? Di ba? Paano mo susuriin? Paano malalaman ng tao yung other side? Kung puro na lang Duterte-allied content or puro against the government.
Ako, sinasabi ko naman sa inyo noon, ako, pro-government ako. Ayoko nang masisira ang gobyerno dahil marami po ang dependent sa gobyerno. Even si Sara yung umupo. Sa next administration, hindi ko sisiraan si Sara kung siya ang umupo. Kasi pro-government ako. Pero hindi ko naman mapangangako na susuportahan ko siya. Diba? Kasi pro-government nga eh. Kasi maraming dependent sa gobyerno. Pag ibagsak mo ang gobyerno, marami tayong kababayan na magsasuffer. Going back, yung punto ko dyan, itigil na yung investigasyon na yan sa Senado kasi ang House of Representatives, they have already decided to stop the investigation. Sa Senado, iyan na naman eh. Wala pa ngayon November 14 hearing. Andyan na yung mga intriga. Diba? Kaninong action yan? Kaninong take yan? Dapat kay Tito Soto yan. Hindi naman sinasabi natin na ginigipit natin ang Senado sa kanilang karapatan, kasi karapatan naman nila yan, may mandato sila ng batas to conduct investigation in aid of legislation. Ang problema nga, grandstanding na naman. Buti sana kung walang ginagawa investigasyon ang judge ng ICI. Mabilis naman ang ICI, 'di ba? Mabilis magsampa ng kaso, pinapatawag sa kung sino-sino na. No, so mahirap din yung marami nag-iimbestiga tapos nagiging grandstanding lang. Sabi niya, it is going to be wider. Some things that did not come out in the previous hearing. A name will come out, a relatively big name. Sino 'yan? Relatively big name. Sige, isa-isahin natin. President Marcos. Tingin mo si President Marcos mapapangalanan? Ako, I don't think so. I don't believe na lalabas ang pangalan ni PBBM. Very confident si PBBM. Hindi siya naging congressman, hindi rin siya senador nang pumutok o kung saan nagsimula itong mga ghost of flood control projects. 'Di ba? Last term niya, 6 years, nakahiatus ito dahil natalo siya sa pagka-vice presidente. So, malabong kasama si PBBM dyan. And nagsalita na rin po ang Malacanang yan. Malacanang patungkol dyan, they are very confident na hindi madadawit ang presidente dyan or hindi madadawit o hindi aabot sa Malacanang yung investigasyon na yan dahil malinaw, walang kasalanan dyan ang presidente. In fact, siya ngayon nagbulgar niyan. Remember, kung involved ang presidente dyan, hindi siya magbubulgar ng ganyan sa SONA. Sino yung mga big names? Next na big names. Duterte. Sara Duterte or Rodrigo Duterte. Na-mention ba si Duterte? I mean the father and the sons and the daughter. Na-mention ba sa investigasyon? So far, hindi pa. So baka yan ang tinutukoy ni Lacson ng mga big names. Posible, malaki chance. Si Pulong Duterte pa lang eh, di ba? Ilang binigay na budget yan? 51 billion pesos. In just 3 years, ha? Samantalang yung iba, nagkukumahig sa 500 million na budget, ha? Tapos, nung panahon ng tatay niya, easy peasy, no? 51 billion pesos ang pondo, no? So, posible yung kasama yan sa big names. O, yan naman ang big names dyan, eh. O, sino pa? Chis Escudero, na-mention na. Romualdez, na-mention na. Zaldico, na-mention na. Sa Senado, sino pa? Sino pa ibang big names dyan? Wala na. So, sa tingin ko, yung tinutukoy ni Lacson dyan, mga Duterte yan. Understanding ko lang, ha? Ewan ko sa inyo kung meron kayong ibang pagtingin, pero sa tingin ko, si Lacson ang ano dyan. Ang sinasabi ni Lacson dyan, itong mga Duterte, no? Again, yun nga, wala pa tayo sa hearing. Tingnan mo, nag-speculate na tayo, no? But hindi natin masisisi ang sitwasyon kasi yan yung nature ng politics, no? Let's leave it at that. Once the person is in front of us, we will hear it directly. We just have to wait until November 14. We will find out then if this person will actually show up. So, most likely, invited ito. Ang tanong lang kung magpapakita itong witness na yan. Kung sino man po yung witness na yan. Although all indications show that this witness will testify, Lacson said it is still difficult to confirm his participation until that person is in front of the committee. Wow, lalaki! Lalaki! Base sa kanyang linyahan ni Lacson, he will. Lalaki po. Oy, bigla may pumasok sa isip ko, sino tong witness na to? Nagpapakita daw po ng signs. Yung mga indikasyon ay nagsasabi na a-attend sa hearing na yan. Pupunta sa pagdinig itong witness na yan. Based on the indications na tinitingnan ni Lacson. Pero until na nandiyan na siya, dyan natin masasabi na talagang pumunta. Uy, may pumasok sa isip ko, ha. Sikat to, ha. Sikat. Alam nyo kung sino? Yung nasa isip ko, natatayong witness. Pwede ba siya sa WPP? Zaldico. Tingin nyo.
Zizaldico, pumasok sa isip ko. Hindi ko alam, pero I don't think na isa sa least guilty itong Zizaldico. Actually, isa siya doon sa on top of the food chain So, pero maraming alam yan, for sure, kung involved siya dyan. So, hindi ko alam kung siya, balikan natin to, ka-coffee. Itong video na to, balikan natin kung totoong Zizaldico. Pero, bigla nag-pop up sa isip ko nung sinabi ni Lacson yung description na yan. Mukhang Zizaldico yan. Hindi ko alam, wala akong ibang maisip no, na person knowledgeable on all transactions. Kung Zizaldico parte definitely chairperson ng Appropriations Committee sa House of Representatives, alam niya kung saan napupunta yung mga budget, etc. Malaking factor siya dyan kung aamin siya dyan. Pangalawa, yung Eric Yap, posible din yung dating chairperson din ng Appropriations Committee during the Duterte time. Itong dating ACT-CIS party list representative, dati ba o until now, no? Posibleng siya din. Wow, daming pangalan Pero Zaldico yung lumabas sa isip ko I am just saying this, the witness is very important because more names could be added. Those involved in the payoffs and other modus operandi related to the ghost flood control projects. Ang problema kasi dyan, anyone can give names, di ba? Name. Napakaraming pangalan. Ang tanong dyan, nasan yung pruweba? Kasi mabilis ka lang magsabi, parang ginawa ng mga diskaya. O sige, pangalanan niya si Congressman A, si Congressman B, si Senator A, kung sino-sino pa yan, napakarami pa yan. But the thing is, nasaan ang proof? Nasaan ang pruweba na involved yan? Nasaan yung ledger? Sabi nila may ledger sila, nasaan yan? Bakit hindi pinapakita? Kasi mabilis lang mag-name names. Kahit sino pwede mong biktimahin dyan, kahit si Presidente, o sige, kahit si Duterte, kahit si Donald Trump, isama mo dyan, na nakinabang dyan o kung sino man yan. But the thing is, nasaan yung proof? Yun yung kailangan, yun ang hinaharap ng tao. Kasi magiging gutesa na naman tayo nyan. Mga gawa-gawang pangalan. Anyway, sige, antayin na lang tayo kung ano mangyayari yan. Si Gutesa nawawala pa rin po at nagpatulong na nga po si Lacson kay Mike Defensor at kay Marcoleta, no? Nagpatulong na. Nasaan na yan? Tulungan nyo naman kaming hanapin yan. Total kayo naman ang nagpalutang yan. Kayo nagbulgar yan. So, baka isa ito sa pasabog na sinasabi natin, no? Malaking pasabog si Gutesa. Kaso hindi hirap ang hirap ng paniwalaan si Gutesa dahil hindi na kasi nagpakita sa DOJ O madadawit ba dyan si Marcoleta? Kasi may nakarating din sa atin na information na may babaliktad daw, kung ano man yung babaliktad supposedly kahapon nangyari yan, pero hindi nangyari, di ba? At may kinalaman dito kay Marcoleta at may kinalaman din ito kay Gutesa, pero wala pong lumalabas na yan. Wala pang nangyayari dyan. So, ang pinakamagandang gawin dyan, ni Marcoleta at ni Mike Defensor, kalkalin nyo si Gutesa, ilabas ninyo yan. At sinasabi din naman ni Lacson dyan, magpapatulong sila sa Marines. Baka alam yung whereabouts, no? O kinaroroonan dito ni Gutesa, kasi factor din siya, may testimonya siya dyan. O kung nandiyan dyan si Romualdez, nandiyan dyan si Zaldico, maganda magharap-harap sila dyan, diba? Pero until now, nasaan? Wala tayong makita, wala tayong marinig. Kung sino naglabas sa tao na yan, tumulong kayo para ilabas yan. Marcoleta and Mike Defensor, ilabas ninyo yung tao na yan, diba? Malinaw lang yan O siya, sige, i-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at magkita-kita tayo ka-coffee sa susunod na video. Paalam po sa inyo, bye-bye.